Hello, good morning po. Church, good morning. Hello. Tayo pong lahat ay tumayo at magbasa muna po tayo ng isang Philippians 4:6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God your needs and don't forget to thank Him for His answer. Tuloy po natin sa 7. If you do this, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the normal mind of an understanding. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat ibinigay mo na sa amin ang lahat-lahat. Ang lahat-lahat, Panginoon. Inibig mo kami, iniligtas mo kami, pinagaling mo kami sa aming mga karamdaman, binigyan mo kami ng kapayapaan, ng kagalakan. Wala na kaming hihilingin pa, Panginoon. Binigyan mo kami ng mga pamilya, ng mga magulang, kapatid, asawa, mga anak, mga apo. Binigyan mo kami ng iglesia, Panginoon, na nagkikater sa aming mga pangangailangan sa bawat linggo. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan ka namin. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na nasa taas, na nagbibigay at magbibigay ng lahat ng mabubuting bagay. Maraming salamat sa iyong anak na si Jesus, sa cross ng Kalbaryo, sa kanyang banal na dugo na bumuhos doon upang, Panginoon, tanggapin namin, malasap namin, Panginoon, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang kasiyahan, ang kaganapan ng buhay na ito na iyong pinangarap, ng iyong ibinigay sa amin. Wala kaming hihilingin, Panginoon, sa umagang ito, kung hindi ikaw ay aming purihin, ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming luwalhatiin, ikaw ay aming itaas sapagkat ikaw ang hari, ikaw ang Panginoon, ikaw ang manggagamot, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming kaibigan, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming pastor, ikaw ang aming lahat-lahat, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, inaangkin namin ang kaligtasan, ang kagalingan, ang kapayapaan, ang lahat-lahat, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ano bang sitwasyon, mabigat man ang ating mga dalahin, piliin pa rin po natin mag-rejoice sa ating Lord. Amen. Hallelujah. Ready na po ba kayo magpuri sa ating Diyos? Amen. Mahina po. Handa na po ba kayong magalak sa ating Panginoon ngayong umagang ito? Amen. Hallelujah. Kung handa na po kayo, gayahin niyo po kami sa aming paglakpak. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Sige po. Gayahin niyo po kami. Praise God. Glory to your name, O Jesus.
katulad sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ay nag-iisa, Panginoon. Salamat po. Natatangi sa iyo, Panginoon, ang wagas na papuri, wagas na pagsamba, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa
sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Dakilan mo'y Pupurihin ka sa awit aming itataan. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ipasan na ng iman ang iyong kalwalhatian. Dakilan mo'y di mapapantayan. Sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Padakilan mo'y di mapapantayan. Ikaw, O Diyos, ang aming pupurihin. Sambahin ang iyong ngalan, luwalhatiin ka, Jesus. Dakila ka na ba? Wala ka nang katulad, wala nang kapalit sa iyong mga gawa. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Purihin ka. Ating itaas at dakilang pangalan ng ating Diyos. Hallelujah! Patuloy ang aming pagpupuri. Patuloy, O Diyos, ang aming pagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah sa iyo, O Diyos, ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise God. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Good morning, church. And before we proceed in hearing God's word, we would just want everyone to be encouraged po before we give our tithes and offerings. At lahat po ba dito ay masasabing pinagpala ng Panginoon from in the last
days or weeks? Amen po ba? Do we believe that by giving, we are also worshiping God? Lahat po ba tayo dito ay pinagpala ng Panginoon? Naniniwala po ba tayo na ang pagbibigay ay pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon? Mihina po tayo. Pangatlo po, lahat po ba tayo dito ay naniniwala na kapag nagbibigay sa Panginoon ay ibinibigay din natin sa Kanyang ating kinabukasan? Amen. So, at lahat po ba dito ay naniniwala na hindi po tayo pagkukulangan ng Panginoon sa ating mga pangangailangan? Ayan. So, di na po ako magko-quote ng verse for now. At we have always believed what we have always believed, and now it's also time for us, as always, every week to give back all the glory to God by worshiping Him through our giving and by showing this that we believe in Him. At sabi nga po ng Panginoon, God loves a cheerful giver. Hindi lang po yung cheerful, hindi lang yung giver, kundi yung cheerful giver. At kapag tayo po ay nagbibigay ng may kagalakan, we are giving in faith and by faith. That's why sa magkapatid po, kila Cain at Abel, sino po yung naging katanggap-tanggap ang kanyang sacrifice? Si Abel. Because, sabi po sa Hebrews, he sacrificed or gave in faith. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya. So, let's all stand and pray. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy kaming nagpupuri sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay na kung saan ito aming binabalik, Panginoon, sa lahat ng pagpapala at pagtugon mo sa aming mga pangangailangan. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sapagkat hindi kami karapat-dapat, ngunit ikaw ang nagbigay sa amin ng grasya, Panginoon, hindi lang spiritual, kundi maging material at physical, Panginoon. At nang sa gayon, Panginoon, ang mga aming ibibigay ay maging kagamit-gamit sa iyong iglesia, sa iyong gawain, upang may taguyod ay yung spiritual na adhikain, Panginoon, sa buhay namin, sa mundong ito, at sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Ito aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So ako po ay nagbabalik. Kanina po ay tithes lang. Ngayon naman po offering. Siyempre joke yan. Kahit di po kayo tumawa. Wala po akong announcement but we would have a very short recitation. Ready po ba? Ready po ba tayo? Nagulat po kayo, no? Biglang may recitation. Next week po, next Sunday, anong oras po ang ating service? 9 p.m.? a.m. a.m. po ang start, hindi po yung paghihintay. At bakit po? Bakit po tayo mas maaga ng 1 hour? May water baptism at family day. So, next week, last Sunday of March 31, ang service po natin ay 9 a.m. Maaga po ng 1 oras para po matapos po tayo ng 1 hour at bibiyahe po tayo sa ating resort or venue kung saan po ay magkakaroon ng water baptism and family day. And paalala lang din po, kung maaari po, una pong mababasa ay yung mga ibabaptize. No, yung una pong lumublob, sasabay po namin. No, kung may una pong lumusob sa swimming pool, siya po yung una nating babaptize kahit i-rebaptize natin. No? Hindi po. Kailangan mauna muna po yung mababaptize. Okay po? At of course, may mga nagpalista na rin po at sa mga hindi pa po nagpalista, mag-reach out lang po kayo sa pastoral staff and magkakaroon pa rin po ulit ng orientation. So kanina pong umaga through
Sister Susan, na bahagi niyo po ang about baptism. Next week, there would also be an orientation. So, let's also welcome yung mga first-timers po natin. Kung maaari pong tumayo, sila Arcely Balingit, Sheila Molina, Wilma Molina, at April Sunga. Sige po, maaari po ba kayong manatiling nakatayo? At bibigyan po namin kayo ng panalangin. At sa mga, later po, bibigyan din po kayo ng Bible. So, the rest of the congregation, let's all lay our hands and pray for them. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy kami ay nagagalak sapagkat ikaw ay kumikilos sa mga buhay ng bawat isa at sa mga bagong kaluluwa na iyong idinako dito, Panginoon, alam namin na may napakaganda kang plano para sa kanilang buhay. At yun ay ang makilala kanila, Panginoon, matagpuan kanila. At sa pamamagitan ng inyong gawain ng Iglesia, Panginoon, malaman po nila, marinig po nila ang inyong salita at makilala nila ang iyong anak na si Jesus. Panginoon, dinadalangin namin na mag-umpisa po ang kanilang buhay na walang hanggan sa mga oras na ito at makita nila ang tunay na kagalakan at kasiyang buhay, Panginoon, ang very purposeful at masayang buhay bilang isang Kristiyano. Panginoon, dinadalangin namin na sa umaga din ito, buksan niyo po ang aming puso at isipan sa pakikinig ng inyong salita. Ito aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, church, let's now prepare our hearts, mind, and ears as we listen to God's word delivered by Pastor Ferjin Perez. Amen. Pag ako nag-amen ng mahina, lahat tumihina. No? Huwag po kayo sumabay sa akin. Amen. Magandang umaga po. Isang linggo pa po yung Biyernes Santo. Huwag kayong magmukhang Biyernes Santo. Ano? Nandito po tayong linggo ay isang araw ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, God's timing is always the right timing. Amen? Alam niyo po itong mga nakaraang linggo, 2 weeks ago, and I also shared this during the prayer meeting. It was last Thursday. Nung pinaprepare ko po yung message ko for Thursday and pinaprepare ko yung message ko for today, may mga pangyayari na ang kaaway ay talagang susubukan ka. Ano po, pagdating sa ganon. Lalo na kapag ikaw ay tinalaga, natatayo at magme-mensahe. Anong ibig ko pong sabihin dito? Last 2 weeks ago po ay talagang nag-flare up ako doon sa yung galit ko. Sobrang galit ko, nagsisigaw ako na parang yung dugo ko siguro, kung pag binipyo ako siguro mga 250 over 1,000. Sobrang taas nung ko. So, in short po, kaming mga pastor po, hindi kami excuse na magalit. Minsan po nagagalit kami. So, yung galit ko pong yon ay nung napagtanto ko, it's also about what I'm going to deliver the message. Ang message po natin ay tatapusin po natin sa Ephesians 6. Ito na po yung pinakahuling chapter ng Ephesians. Kung matatandaan niyo po, gumawa tayo ng series, yung buong Ephesians. So ngayon po ay ito na yung pinakahuli. Malalaman niyo po bakit ko sinabi sa inyo kanina, nag-clear up ako doon sa galit last 2 weeks ago. Talagang nagsisigaw ako sa bahay, buti na lang doon yung asawa ko. At isa lang po ang sinabi niya sa akin, pastor ka. Nahimik ako. So, hindi po kami excuse dun sa galit ni Mama. Anyway po, na-share ko lang sa inyo, tayo pong mga Kristiyano, ay dumarating tayo dun sa mga punto na ganon. Hindi po ibig sabihin na tayong mga Kristiyano ay napaka-perfect na natin. Hindi po yon.
We are living by love and grace of our Lord Jesus Christ. Amen? Naanyayahan ko pong tumayong lahat. Basahin po natin yung ating pag-aaralan ngayon. Ito po yung pinakahuling chapter ng Epeso. Ephesians chapter 6. Children, obey your parents in the Lord, for this right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instructions of the Lord. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart. Just as you would obey Christ, obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as a slave of Christ. Doing the will of God from your heart, serve wholeheartedly as you were serving the Lord, not people. Because you know that the Lord will reward each one for whatever they do, whatever they are, slave or free. And master, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is bought their master is yours, is in heaven, and there is no favoritism with him. Finally, be strong in the Lord and his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And pray in the Spirit on all the occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray also for me, that whenever I speak word may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Tychicus, the dear brother and faithful servant in the Lord, will tell you everything, so that you may also know how I am and what I am doing. I am sending him to you for the very purpose that you may know how we are, and that he may encourage you. Peace to the brothers and sisters, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace to all who love our Lord Jesus Christ with undying love. Father God, we thank you. Lord, humihingi po kami ng gabay sa inyo ngayong araw na ito, O Lord God, sa aming pag-aaralan, sa aming pagbubulay-bulayan, O Lord God. Lord, open our hearts, open our mind. Give us the wisdom, give us the understanding, O Lord God. Sa aming pag-aaralan po ngayon, Panginoon, nawa, Panginoon, ang pangalan niyo lamang po ang maitaas at hindi ang aming mga pangalan. Lord, ang inyong anak po ay gawin niyong isang mensahero at hindi ang pangalan ko ang maitaas. Ang lahat ng lalabas sa aking bibig, sa aking mga puso, sa aking isipan ay manggagaling lamang po sa inyo, Panginoon. Walang dagdag, walang bawas, kung hindi galing lamang po sa inyong aklat ng buhay. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ito po yung pinakahuling chapter ng Ephesians. Ito pong purpose ng letter ng Ephesians was to encourage unity in the early church.
dito po kinounsels ni Paul ang mga taga-Efeso not to be divided by their former statuses. Hindi porket hintil ka or Jews ka. Ano po? Ito po ay pinagkaisa. Dito po sa huling chapter, which is chapter 6, Apostle goes on with exhortation to relatively domestic duties and considers those, yung tatlo po. Doon sa chapter 5 po, kung matatandaan nyo, ito po yung pinag-aralan natin about submission with the wife and husband. Ngayon po, dito sa chapter 6, matutunghayan po natin at pag-aaralan natin, yung domestic duties and consider those of children and parents. Pangalawa, servants and masters. At ang pangatlo po, to exercise of grace and the performance of duty in the strength of Christ. Dito po pumapasok yung yung armor of God. Ano po? So, binigyan ko po ng title ang ating pag-aaralan na Walking in the Light and Fighting the Darkness. Sa main point A ko po, yung unang point ko dito is in the verse 1 to 3, sabi po dito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with the promise, so that it may go well with you, that you may enjoy long life on earth." Verse 1 to 3, I call it, sa sub-point A ko po ay the spirit-filled life and the parent-child relationship. Sabi po rito, children, obey your parents. Simpleng-simple po, Sa Tagalog, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang. The command is very simple. Children to obey their parents. This not only means that children have responsibility to obey. Pero tayo pong mga magulang, may responsibilidad tayo na magturo. Turo ang obedience. One of the most important jobs for a parent. Tayo po, lagi nating sinasabi sa ating mga anak, sumunod ka. Ang tanong po doon, tinuturuan ba nating sumunod ang ating mga anak? O kung ano ang pinapasunod mo sa kanya? We don't need to teach our children on how to disobey. Ito yung, sino na po nagturo dito na, anak, huwag kang sumunod? Meron na po bang nagturo nun? Meron na po nagturo nun. Di ba tinuturo natin sa mga anak natin na sumunod. Pero meron na bang magulang na nagturo na huwag sumunod? Meron na po ba? Wala, Pero ang tanong ko, bakit ang mga bata natutong hindi sumunod? Samantalang ang pagsunod, tinuturo. Pero ang di pagsunod, hindi na ituturo. Pero mas ginugusto nila yon na hindi sumunod kesa sa sumunod. Ano po? Because they have each inherited inclination of sin from Adam. But obedience must be taught. Very essential po sa ating mga sa mga ating mga magulang na kagaya ko, na kailangan po nating turuan ng ating mga anak sa pagsunod. Because they have inherited, sabi ko nga po sa inyo, yung kasalanan from Adam. So that the child will grow up knowing how to obey God when he doesn't understand everything or he doesn't want to. Kailangan natin silang turuan. Anong unang-unang ituro natin sa kanila? Kapag sinabi nating obedience, they must know who? They must know God.
they must know Jesus Christ. Kahit hindi po nila naiintindihan pa yan, sa murang edad po ng ating mga anak, kailangang maituro na yan. Ang tanong, uli, na ituturo po ba natin? Kasi alam nyo, makinig kayo mga bata, mga anak. Sa panahon ngayon, naniniwala po ba kayo na ang hirap pasunurin ng mga bata? Amen? Tanong ko sa mga bata, mahirap ba kayong pasunurin? Ha? Mabuti na lang, at least merong sumagot na hindi po, ano? Pero hindi ka na bata eh. May bata ka na. Ano yun po sa ngayon, napapansin ko, meron silang sariling bokabularyo kapag inutusan mo sila. Kapag inutusan nyo, ano? Ha? Ang laging sinasagot sa'yo, wait lang. Ano? Hindi ba pwedeng burahin yun sa vocabulary, yung wait lang na yun? Kahit ano pong paggawa nyo, pansinin nyo ha, kahit sa pagkain. Anak, kain na. Wait lang. Anak, gising na. Gaganon. Wait lang. Lahat na lang, wait lang. Tama po ba? Kaya kayong mga magulang, pag humingi po ng allowance, ang anak nyo, alam nyo na ang isasagot. Anong isasagot natin, mga magulang? Wait lang. Oh. Narinig nyo, mga anak. Tinuturuan lang namin kayo ng mag-wait lang. Kayo ang nagturo niyan sa amin na mag-wait lang. So kung ayaw nyong sabihan kayo na magulang na wait lang, pag inutusan kayo at sinabihan kayo ng magulang nyo, huwag nyong sabihin, wait lang. Anong isasagot natin? Ano? Ba't alanganin yung yes? Para kayong si Lolo Baste. Kilala niyo si Lolo Baste? Tangong Baste, bangagad ni Kawani. Ano po? In the Lord, for this is right. Sabi sa binasa natin, the apostle give us two reasons for a child to obey the parent. Dalawa. Ano po yon? Unang-una, first, they are to obey in the Lord. Children, obey your parents in the Lord. Bakit pag dito, nagtataka po ako sa mga nagtataka ako sa mga workers dito sa church. Yung mga bata, alam niyo po ba, sino yung mga may mga anak dito na nag-work dito sa church? Mga workers po natin, pakitaas nga po yung kamay. Sino yung mga may anak dito na merong ministry dito sa church? Ayan. Si Kuya Roy, si Pastor Rene, si Maricel, si Ninang Susan, si Father Ode, si Ninang Cynthia. Alam niyo po, napansin ko sa mga anak niyo, ewan ko kung ganito po, ano? Ako po kasi napansin ko sa mga anak ko to eh. Ang napansin ko po sa mga anak natin na nandito sa church, kapag inutusan ko, ang bilis, walang wait. Amen? Ha? Tama po ba? Napansin ko, pag nandito kami sa church, sabi ko, anak, pakikuha nga po to. Naghahabulan pa sila. Ang bibilis ng mga yan. Pag inutusan ko sila dito sa church. Sa church po, hindi ko sinabi sa bahay, ha? Yun po ang napansin ko. Pag nandito kami sa church, sasabihin ko, anak, pakikuha nga to. Pakikuha nga sa music room. Isipin niyo po yung music room nando sa taas. Aakyat yan, ang bilis. Tapos bababa. Okay na po, Pastor? Oh, ang bilis, di ba? Ewan ko lang po doon sa mga anak nyo, kaya pinagtaas ko kayo ng kamay, na merong ministry dito. Pag inutusan nyo sa bahay, ganon din sila kabilis. Kayo na lang po ang sumagot. Tama po ba? Una, first, they have to obey the Lord. Second,
Reason is because it is simply right for a child to obey their parents. Simpleng-simple. Ano? Kailangan po nating ina-address ko po ito sa mga kabataan, sa mga bata na nandito. At ina-address ko rin po ito sa mga magulang kung paano natin sila tuturuan. Ano po? What it means to honor your father and mother, na binasa natin. May change as we grow into adulthood, but the principle always endure. The adult child does not owe the parent obedience, but they owe the parent honor. Ito po ang alam niyo po, darating ang panahon, kayong mga bata, mag-aasawa, iiwan ang inyong mga magulang. Sa ayaw at sa gusto niyo po, iiwan at iiwan yung inyong mga magulang. Habang bata kayo, please, honor your parents. Hindi ko sinabing obedience, ha? Honor. Kasi, when you say honor, pag yung honor mo sa magulang mo hanggang sa pagtanda mo, dala-dala mo yon. Kapag sumusunod ka, iba yung obedience, iba yung honor. If you have that kind of honor to your parents, sigurado ko susunod ka. Iginagalang mo ng gusto ang iyong magulang. Kapag sumusunod ka lang dahil takot kang mapalo, iba yon. Sumusunod naman ako eh. Oo, sumusunod ka dahil natatakot ka, dahil sinisigawan ka. Pero if you honor your parents, definitely, susunod at susunod ka dahil mahal mo sila. And why are you doing this? It's because you are doing this for the Lord's command. Honor your father and your mother. Mga bata, gusto ko marinig yung amen nyo. Ay, ba't yung magulang ang nag-amen? Tayo po mga batang isip na, hindi na tayo bata sa edad. Amen po? Amen. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, habang bata pa kayo, yung obedience, yung honor nyo, huwag nyo yung sumunod kung natatakot lang kayo. Walang pagmamahal doon. Dapat yung honor nyo, yung pagmamahal nyo sa magulang nyo, yun ang nag-uudyok bakit kayo sumusunod sa magulang. Amen? Hindi ka baligtaran. Lakas. Ano? When the bands of family life break up, when respect for parents fails, the community becomes decadent and will not live long. Dito nag-i-start po yung yung pag-aaway between parents at saka anak, yung magulang at mga anak. Kapag nawala na yung honor, nawala na yung respeto, dito nag-uumpisa yung awayan ng magulang. Darating at darating po yun. Pero at the end of the day, sinasabi ko po sa inyo, kahit anong mangyari, magulang pa rin natin sila. Amen? Okay. Subpoint B, sabi dito, fathers, do not exasperate your children. Verse 4 po ito. Do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instructions of the Lord. How parents walk in the light, not provoking their children to wrath. Sabi, do not provoke your children to wrath. Parents certainly have an opportunity to provoke their children to wrath through an unkind, overcritical attitude and torment child instead of training them. But parents should never be like this. Ano pong nangyayari sa ating mga magulang? At merong mga magulang po na ginagawa nila ito para sumunod ang kanilang mga anak. Merong mga pinag-iinitan sila, Yung mga anak, minsan, kahit walang ginagawa, most especially for those, kung minsan po, merong mga magulang na sa mag-asawa na hindi nanay o hindi tatay yung isang anak. So yung anong tawag doon? Na hindi niya, kinasal sila mag-asawa pero isa lang yung
Hindi niya nanay o hindi niya tatay lang, parang gano'n. O stepmother or stepfather. Usually po nagkakaroon ng gano'n. Hindi nila tinuturuan. Kung hindi, ang ginagawa nila is yung pagalit. Kaya nga po, the gospel introduced a fresh element into a parental responsibility by insisting that the feelings of the child must taken into consideration. Ayan mga anak, ipinagtanggol ko naman kayo ngayon. Kailangan yung feelings nyo ay kinoconsider naming mga magulang. Tama? Yung feelings ba na bisa akong cellphone, sa limo ko. iPhone 13. Tatagalugin ko, bili mo ako ng cellphone, iPhone 13. Tapos pag hindi bumili, pag hindi kayo binili, anong nangyayari? Nagmamaktol, nagdadabog. Hindi yun yung sinasabi kong kailangan i-consider. Hindi yun. Pagre-rebelde na yun kapag hindi ka binili. What I'm trying to say here is tayo pong mga magulang, unang-una, ayaw ng mga bata. Alam niyo po, napakataas ang ego niyan. Ayaw nilang mapahiya. Tama? Ayaw niyong nasisigawan. Tama? Pero pag isang gusto niyong sigaw meron kayong sigaw na gustong-gusto niyo. Magkano gusto mong allowance? Tama? Yan ang gusto niyong sigaw. Pero yung ayaw niyong sigaw, maghugas ka doon. Ayaw na ayaw niyo yun. Magligpit ka ng pinagtulugan. Ayaw niyo din yun. Pero pag tinanong ka, anong gusto mong model ng cellphone? Gustong-gusto niya yan, yung mga sigaw na ganon. Pero in reality po, yung mga anak natin, we really have to consider the emotions also. Hindi lang po yung lagi nating pinapasunod. At ito po ay iniatas sa ating mga ama, sa ating mga tatay. Sabi dito, provoke your children to wrath. This kind of harsh parenting Paul speaks against give unnecessary justification to a child's natural rebellion. Kaya po nagkakaroon ng rebelde. Dahil minsan sa atin, kasalanan din natin mga magulang. When you are disciplining a child, you should have, first, unang-una, control yourself. Mga kapwa ko magulang, bago po tayo magalit, we have to control ourselves. Who have experience po, galing kang opisina, ang isang ama, pagpasok niya, pagod, na sermon siya ng boss niya. Pumasok siya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang anak. At ang sabi ng anak, Tay, may assignment po ako, patulong na lang. Usually, anong nangyayari sa atin? We shout. Nagagalit tayo. Kaya nga sabi ko po, first, control yourself. Bring them up in the training, admonition of the Lord, sabi dito. Training and instruction of the Lord. This doesn't mean merely scolding your children in sense of admonition. Hindi po natin sila kaya. Hindi po nakukuha yan sa sigaw. Hindi po yan nakukuha sa mura. Hindi ibig sabihin murang cellphone, murang allowance. Mura. Ano ba yung mura? Sa Kapampangan, panagkas. Cursing. Hindi po nakukuha yan sa Hindi po natin makukuha yan sa sigaw lang, sa mura. Hindi po yan. Hindi susunod. Lalong magre-rebelde ang mga bata. Lalong-lalo na po yung mga yan. At basahin niyo po, Father. Di ba? Father. Kanino naka-address? Sa aming mga ama. This is a responsibility of fathers. They must not neglect their responsibility to teach and be
tayong mga magulang na lalaki, mga tatay, address ko lang po sa inyo to. We have to be a spiritual example for our children. Tayo ang magsasabi sa kanila at magtuturo spiritually. Huwag po nating hayaan na matuto lang sila during the Sunday school, during the Sunday worship. Hindi po. Kung mapapansin niyo po, yung mga bata naglalaro lang dito. Pero tayo po, in-address dyan ni Paul, fathers, it is our responsibility for their spiritual life ng mga ating mga anak. Psalm 3. Basahin po natin, verse 5. Sabi dito, slaves, obey your earthly masters with respect. Kanina po, ito yung parents, anak. Dito po, yung binigay kong example kanina, bakit ako nagalit? May mensahe pala binibigay sa akin ng Panginoon. We will going to see now the employee-employer relation. Verse 5 to 8. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart, serve wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not people. Because you know what? You know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Subpoint 3, how employees walk in the light, working as servant of Jesus. Sabi dito, servants, be obedient as to Christ. In-address na naman po ni Apostle Pablo dito, as to Christ. The word as to Christ changed our entire perspective as workers. It reminds us that our work can and should be done as we were working for Jesus. Isipin po natin, bilang isang mga manggagawa, bilang isang mga trabahador, ang lagi po nating isipin natin, tayo ay nagtatrabaho para sa Panginoong Hesukristo. Huwag po nating isipin na tayo nagtatrabaho lamang para sa tao. Alam niyo po, kapag nag-i-interview kami, unang-una kong tanong, kasi lagi nilang, may mga nakasulat po doon no? May mga, nilalagay nila doon, religion, yung mga ganun. Sa mga CV po nila, or mga resume, tanong nila, mga Iglesia ni Cristo, Roman Catholics, yung mga nilalagay doon, born again Christians, mga ganun. Kapag nakita ko po siya, nilagay niya doon, Christian, then doon ako doon ako magfo-focus. Tinatanong ko sila kung saan siya nagtrabaho, anong ministry niya, sinong pastor niya, saan siya nag-a-attend. Very basic questions. Kapag tinanong mo po ito sa isang Kristiyano, he or can she easily answer you kung saan siya, anong church niya, then automatically po itong empleyadong ito or nag-a-apply na ito, mabilis niyang sasabihin. At lahat ng sasabihin niya, madidiscern mo that he or she really accept Jesus Christ. Pero meron naman po, na ewan ko, binibigyan siguro ng tip. Yung boss namin, Christian. So, papakilala sila na Christian. Kasi iniisip nila, it's a plus point because your boss is a Christian. Pero sa akin po, hindi. Unless na napatunayan ko na isa kang tunay na Kristiyano, it's not through the interview. It's through your work and how you do your work. Hindi ko po makikita yan. Kahit sabihin mo, ang galing mo magsalita, ang galing mo sa interview. I will give you a chance to work. But you have to prove yourself. Kasi po bilang isang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano po,
kapag nakatrabaho mo? Unang-una po, ito totoo to. Ang mga tunay na Kristiyano, hindi nagbibilang ng oras. Kapag nagtrabaho yan, hindi sila nagbibilang ng oras. Second, their willingness to work. Pangatlo, they always volunteer. At ito yung pang-apat na napakaganda kapag ang tunay na Kristiyano naging empleyado mo. Lagi siyang masaya. Lagi siyang nakangiti. Lalong-lalo na po sa nature po ng business namin, we always would like to have an employee who always smile. Hindi naman po yung ngiti o ngiting nakakaloko. Ano? Hindi naman po yun. Yung laging nakangiti, lagi siyang masaya doon sa ginagawa niya. Yun ang makikita mo tayong mga Kristiyano. Amen po ba? Sa atin, masaya po ba kayo doon sa ginagawa nyo? Doon sa mga kasama kong dito? Mga kapatid ko na nagtatrabaho. Ano? Just as you would obey Christ. Lalong-lalo na po sa amin. Dito sa Sindalan, dikit-dikit yung mga butika. Kailangan pagpasok mo pa lang, pagpasok ng isang customer, kailangan masaya yung daratnan niya sa loob. Kami po kasi, hindi namin sinasabing good morning . Napansin niyo po ba yon? Nasabi ko na yon . Pag pumasok kayo sa TGP Sindalan, hindi po kayo gigreet ng good morning niyan o good afternoon. Igigreet kayo niyan, healthy day. Hindi po ibig sabihin dahil mataba kayo, healthy kayo . Hindi yun yung healthy day, lagi nilang sinasabi yon. Pagpasok mo. Ang ibig ko pong sabihin dito, tayong mga Kristiyano, I can relate to that, to the healthy day. Tayong mga Kristiyano dapat healthy. Healthy in a sense that we obey Christ and we know the Word of God. Sabi nila, kapag ang empleyado mo, tunay na born again Christians, meron siyang 4, yung mga sinabi ko. Lagi siyang masaya, laging voluntaryo, hindi nagbibilang ng oras. Yan yung mga empleyado. Ganyan ang ginagawa po nila. Not with eye service. Not with eye service. Ibig sabihin, we are not working to eye service, working only with the boss is looking. Sana dito rin sa church. I'm going to apply it dun sa mga may ministry dito sa church. Sana kahit wala si kahit wala si pastor, ginagawa pa rin natin yung task natin o yung ministry natin dito sa church. Hindi porket nakatingin yung boss mo, porket nakatingin si pastor, ginagawa mo. At sa mga music ministry din po, alam ko pinagsasabihan ni na pastor Rene ito. Kapag wala si pastor Rene, iba yung tinutugtog. Pero kapag nandyan na si pastor, si pastor, biglang magbabago yung key. Iba yung tinutugtog. Again, sabi ni Paul dito, in-address niya na naman niya, as to the Lord, means that all work is really done unto the Lord, not unto man. Grace makes us servants of God while still we are servants of men. It enables us to do business heaven while we are attending to business on earth. At sabi nga po rito, yung pinakahuli, He will receive the same from the Lord whether he is a slave or free. Si Apostle Pablo po rito relates a final reason for working hard for the Lord. God will return to us in the measure that have worked hard for others. He will not allow our hard work to go without reward. Narinig niyo na po ba yung Narinig niyo na po ba yung salitang na pinuri ang isang Kristiyano na hindi siya nagpapakilalang Kristiyano? Na-promote siya. Inangat siya, na-promote siya. Tapos at the end of the day, ang galing mo naman, lagi kang napopromote. At ang sagot ng isang Kristiyano, to God be the glory.
Yan ang tunay na Kristiyano. Kapag pinuri ka, dahil nakikita nila yung trabaho mo. Ang lahat ng papuri, hindi mo binibigay sa sarili mo, kundi ang papuri ay ibinibigay mo sa Diyos lamang. You always say, to God be the glory. At ito po yung napakaganda rito dahil sinabi mo yan. Tatanungin ka ngayon dahil di mo sinasabi kahit born again ka. Christian ka? Na-experience nyo na po ba yun? They were going to tell, Christian ka? Kasi sinabi mo, to God be the glory. Pag sinabi mong, yes, kaya pala pinagpapala ka, kaya pala napopromote ka. Pero hindi mo sinasabi na Kristiyano ka. Because your light, yung ilaw mo, kagaya ng pinag-aaralan namin sa Matthews, yung ilaw mo, nagniningning ka, nakikita ka, nakikita yung gawa mo, nagre-reflect sa'yo. Point 4, verse 9. And masters, ito kanina, ina-address sa mga empleyado. Ngayon, ina-address naman ito sa mga employers, sa mga boss, sa mga amo. Sabi, and masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master is yours is in heaven, and there is no favoritism in him. The gospel lives its message of absolutely equal obligation in Jesus Christ. So parehas po yan. Employee or employer. Employer. Ayan. So parehas pong may obligasyon yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan po yung pagtrato mo, yung pagtrato mo sa mga empleyado mo, kaya nga, as to Christ again, Employers are also to employers are also to give up threatening and other forms of harsh treatment. Minsan, sobra-sobra na sa oras, overtime ka pa ng overtime. Minsan, yung ibang empleyado, gusto naman yung mga yung mga, gusto naman nila yung gusto naman nila yung mga overtime kasi kumikita sila rito. Pero sa akin po, mas gusto ko yung tamang oras lang. Kami po, paano namin, I'm not bragging on what we are doing sa mga empleyado namin. Hindi po kalakihan ng sweldo namin. But we try to give them na magiging masaya sila. We give them incentives. We give them opportunities to travel. Mga ganun po ng ginagawa namin sa kanila. At ako po, lagi kong sinasabi sa mga empleyado namin, if I see you happy, I'm very happy. If you are not satisfied, I'm not also satisfied. Kapag kayo po, may mga empleyado, nakita nyo yung mga empleyado nyo, kung kayo po ay boss, ay may kumpanya, nakita nyo yung mga empleyado nyo, masasaya, it's already a reward. Totoo po yan. Lagi kong sinasabi sa mga empleyado ko, alam nyo yung makita ko lang kayong masaya, napakasaya ko na. Kagaya po rito, hindi ko po kayo empleyado, If we are teaching the Word of God here, and I see all faces are like this, magaganda at gwapo, nakangiti, hindi inaantok, masaya na kaming mga pastor. Amen? Tanong ko, maganda ba kayo? Amen. Mukhang alanganin, sagot nyo. Anak po kayo ng Diyos, tayo yung mga gaganda at gwapo. May konting, 1 ligo lang akong sa inyo. Hindi ko po sinabi lamang. Naunang ligo lang ako. Opo, totoo yan. Makita ko kayo, nakikinig kayo rito. What encouraged us, pastors here? Nakita namin kayong lumalago.
Tama po ba, Pastora? Kayo, anong feeling nyo pag nakita nyo yung ating mga members? Masaya, nakangiti, nakikinig. Yung ngiti nyo pa lang, solve na. Kahit walang allowance, solve na. Wait, pero wag nyo na mga alisin. Biro lang po yan. Ano? Tingnan nyo, ang gaganda nyo pag nakangiti kayo. The more na nakikita namin na lumalago kayo, the more we strive more to study the Word of God so we can share to you more at maintindihan nyo. Ako po isa sa mga kapatid na nakikita ko rito na laging nakangiti. Every Friday nakikita ko siya. Every Friday. Lagi ko siya nakikita. Hindi si Pastor JB, nakangiti si Pastor JB. Every Friday nakikita ko siya nakangiti. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya, pero every Friday po may Bible study kami sa Kibiyawan. Pero pag nagtuturo ako doon, nakikita ko siya nakangiti. Kasi nakikita ko yung excitement niya na natututo siya sa Word of God. At gayon na lamang yung gayon na lamang yung eagerness ko na patuloy akong magsaliksik dun sa mga tanong niya. Ito pong kapatid na ito, mahilig siya magtanong. Kung minsan pinag-aaralan namin Matthews, bigla siyang lulundag. About Hebrews. Nagtanong pa man din siya, Hebrew. Sabi ko, pagkahirap-hirap niyan. Pero nakikita ko po yung kapatid na ito na lumalago sa Panginoon, lagi ko siyang nakikita na ngiti. And amen to that. To God be the glory. Main point B. Kanina po, magulang, anak, employee, employer. Ngayon po, as a totality, dito na po yung pinakahuli. Sa verse 10, main point, fighting against the darkness. The call to stand against devil. Verse 10, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Ang sabi po dito, finally, be strong in the Lord and His mighty power. This comes at the end of the letter po ni Paul. Ito yung pinakahuling part ng letter ni Paul. Kumbaga, nagsulat siya ng pagkahaba-habang sulat para sa mga Epeso. At yung pinakahuli niyang sulat, finally, sabi niya, doon sa mga tinuro niya, sabi niya, finally, this comes at the end of the letter which Paul was carefully established our place in Jesus. Kasi po, si Paul dito, ini-establish niya yung lugar natin kay Jesucristo. Saan ba tayo sa Kanya, And then, basics of the Christian walk. This is his last section dealing with that walk. For Paul to write finally here means that he speaks in the light of all he previously said. Sa lahat ng sinabi ko, parang ganito mo sinabi ni Paul, finally, sa lahat ng sinabi ko na isinulat ko, in light of all that God has done for you, in light of all the glorious standing you have as a child of God, in light of His great plan of the age that God has made you part of, in light of the plan for Christian maturity and growth He gives to you, in light of the feeling of the Spirit and you walk in the Spirit, in light of all this, there is a battle to fight in Christian life. Ang sabi ni Paul, tayo, in spite dun sa lahat ng tinuro ko, in spite sa lahat ng mga sinabi ko, in spite of all the encouragement I give you, in spite of all the teachings, the gospel I teach you, alam niyo ba, sabi niya, we have a battle to win. Literally po, Paul wrote, strengthen yourself in the Lord. Sabi niya rito. Palakasin niyo ang sarili niyo. Kinuha niya po ito sa 1 Samuel 30 verse 6. Sabi, where did it said that David strengthened himself in the Lord is God. First, kasi po, sabi nasa finally, be strong in the Lord in His mighty power. Paano ka magpapalakas? Unang-una, first, you must be strong in the Lord and in the power of His might. Then you must put on the whole armor of God. The whole armor of God. Sa sub-point po, sub-point 2. Sa verse 11, sabi dito,
Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Ano yung unang-unang binasa? Put on the full armor of God. The armor of God will be explained dito po sa susunod na verse na babasahin natin. God gives the believer a full set of equipment. He said, send us out into battle with everything we need to our disposal. Na-imagine nyo po ba yung armor of God? Pag sinabing armor of God, o kaya, alisin muna natin, ano yung armor? Sinong nanonood ng mga lumang movies or mga ancient stories? Yan, lalo na yung mga king and queens, mga ganon. Nakita niyo na po ba yung nila, yung mga suot nila kapag nagigera? Kapag naglalaban sila? Kasi po, during that time, during the medieval times, ang mga sundalo, nagsusuot sila ng armor. Suot nila mga bakal. Ano po? Yung pantalon nila, bakal. Yung dito nila, yung breastplate nila, bakal. Yung sa kamay nila, bakal. Hanggang sa helmet po nila, bakal yan. Yun po, dinidescribe ni Paul yung armor of God. So, dapat tayo nakabalot daw na gano'n. Ano? We express that strength that we have in God by standing against the devil. Satan's schemes against us do nothing when we stand against them in the power of God. Anong ibig po sabihin ni Paul dito? Kailangan, imagine niyo muna po, nagsusuot kayo ng armor para hindi ka tablan. Ngayon po kasi, the modern warfare, meron din tayong tinatawag na bulletproof. Yung sinusuot, bulletproof vest at saka sa likod. Kapag binaril ka dito, hindi ka tatablan ng bala. So, ganun dinidescribe po ni Paul. Bakit po na-describe ni Paul yung armor of God na isinulat niya rito bandang huli? Sa tingin niyo bakit? Alam niyo po bakit? Na-describe niya to? It's because Paul is in prison. So, yung mga gwardiya na yan, nakasuot ng armor. So, instead of, parang, parang bababaan siya ng loob. Kung ano ang nakikita niya, isinusulat niya. Kaya nga po naisip yung armor of God. Point 3, sa verse 12. Bilisan ko na lang po at oras na. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark, against the spiritual forces or evil in the heavenly realm. Paul did not call the believer to enter into spiritual warfare. He simply announced it as a fact. Katotohanan po ito. Hindi sinabi ni Paul, punta kayo rito, makipaglaban tayo. Hindi. Ito po yung katotohanan na tayo po ay nakikipagbaka through spiritual warfare. Yung mga nangyayari po, yung mga nagpe-persecute sa atin. Yun yung mga nakapaligid sa atin na nangyayari sa mga buhay natin. Yung mga makamundong nangyayari dito sa mundo. Paul's idea here is much the same as dun sa 2 Corinthians po, For though we walk in flesh, we do not war according to flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but might in God for pulling down strongholds. Yeah. So verse 13 po, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of the evil comes, you may be able to stand your ground, and you have done everything to stand. Without the strength of God and protection of spiritual armor, it is impossible to stand against the attacks of spiritual enemies. Yung sinasabi pong armor dito is not the actual armor na isusuot. This is the strength of God, which is us. Yung alam niyo po dun sa when the devil tempts Jesus Christ. Anong pinaglaban? Ano ang nilaban ni Jesus Christ dito? Anong pinanglaban niya? Sabi niya, sige, gawin mong tinapay itong bato.
Kung talagang ikaw ang hari, lumundag ka, susundin ka ng ano, ay sasaluhin ka ng mga anghel. Ang sabi ni Jesus Christ, for it is written. Nasusulat. Ang ano pong ginamit niya? Salita ng Panginoon. The Word of God. Si Satanas po, alam niya rin yung Word of God. At ginagamit niya sa atin minsan against us. And he is the best twister of the Word of God. Tinitwist niya. God has given His people a call, a mission, of course, to fulfill. Satan will do his best to stop it. When he attacks, intimidates, we are to what? We are to stand. It is plain that it's Paul's emphasis in Ephesians 6:11 and 13. We do the Lord's work and stand against every hint of spiritual opposition. God gives the Christian glorious standing to main faith and spiritual warfare. Ito po yung mga list na binigay. We stand in grace. Kailangan po tumayo tayo. We stand in the gospel. We stand in courage and strength, sa 1 Corinthians. We stand in faith. We stand in Christian liberty. We stand in Christian unity. We stand in the Lord. And we should stand perfect and complete in the will of God. Verse 14 to 15. Stand firm then, the spiritual armor to have. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness, and the feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Stand therefore. Tumayo ka. We can only stand when we are equipped with the armor God has given us in Jesus Christ. Each aspect of a symbolic armor, sabi dito, no? Each aspect of this symbolic armor answers to specific dynamic within the Christian life that enable us to stand against spiritual attack. Verse 16 to 18. Above all, taking the shield of faith, which, in addition to all this, take up the shield of faith, which with you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is in the Word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Sinabi na naman dito ni Paul, in addition. This is really the idea of the addition to the previous and applies to each 3 pieces of armor that follows. Ako po, ang pinakagusto ko rito, doon sa shield na yon, is taking the shield of what? Faith. Even if you have the armor and all of this, yung, hindi ko na po, hindi ko na nilagay sa details yung armor na yan, which is the helmet, the breastplate, yung sinturon. Sabi dito po, taking the shield of faith, tell us the armor to have. Some of the armor we must wear all the times as a standing foundation. Faith is represented as a shield. Si Paul po rito, yung shield, parang dinescribe niya na malaking oval na gano'n, kung nakikita niyo po yan. Hindi yung gamit ni Captain America na bilog lang siya. Yung ginagamit niya yung malaki. Yun po yung pagkakadescribe ni dito, ni Paul, the faith of shield. Sub 7, sa verse 19, sabi dito, pray also for me. What whenever I speak, words may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Alam niyo, pag dumating po tayo dun sa katayuan ni Paul, na Apostle Pablo, siya po yung nakakulong dito. Ang hiningi po niya is the spiritual strength.
ang sabi lang niya, pray. Simple lang hiningi niya, magdasal. Paano mo makukuha yung spiritual strength? The idea is all kinds of prayer. Sabi nga po, pray also for me that whenever I speak. Pero dun sa King James Version po, ang nasusulat doon, sabi niya, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Ulitin ko po praying always with all prayer. Sabi ni Paul, lahat ng dasal. Group prayer, individual prayer, silent prayer, shouting prayer, lahat ng dasal. Paano tayo magkakaroon ng kalakasang spiritual? Through prayer. Dumalangin tayo. Humingi tayo ng sulong sa Panginoon. And to conclude po, dun sa 21 to 22, ito po yung main point 3 ko, which is the C. Ito na po yung conclusion ng sulat ni Apostol Pablo. Sabi niya rito, the sending of Tychicus. Pag binasa niyo po yan, ang pronunciation po niyan is Tychicus. Tychicus. Tychicus, the dear brother and faithful servant in the Lord, will tell you everything so that you may also know how am I and what I am doing. I am sending him to you for this every purpose, that you may know how we are and that we may encourage. Si Tychicus po rito is a beloved brother of a people ministry. Kasamahan niya po kasamahan po ito ni Pablo. Siya yung parang messenger niya na sinasabi niya sa mga taga-Epeso, ano yung kalagayan niya. Siya po yung nagbibigay ng mensahe para i-comfort po yung mga taga-Epeso. Kasi po, laging sinasabi ni Pablo dito, yung sa bandang huling sulat niya, sabihin mo sa mga taga-Epeso na ako ay okay dito. Ang kailangan ko ay dasal lamang. Ganito ang gustong iparating ni Pablo. That he may comfort your heart. Bakit po gusto niyang sabihin ito? In spite of all the lights, sinabi po niya rito, di ba? In-encourage niya yung mga taga-Epeso. Then suddenly, makikita nila si Pablo nasa kulungan, nangihina. Pero ang nangyari po, si Pablo, hindi nagpakita ng kahinaan. Bagkus, siya pa po ay nagpapakita ng encouragement sa mga taga-Epeso. Sa panahon po natin ngayon, minsan darating tayo dun sa point na tayo ay nanghihina. But look, tingnan niyo po si Apostle Paul, nasa kulungan siya. But still, Paul wanted Tychicus to comfort the Ephesians. Everyone else who read the letter. Lahat po ng mga taga-Epeso na gustong makabasa ng sulat niya ay ma-encourage pa rin about Paul's condition during his imprisonment sa Roma. At ang final words po niya, doon sa sulat niya, peace to the brothers and sisters, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace to all who love your Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, with an undying love. Saan po, kung natatandaan niyo po, yung sa chapter 1, bago sinulat ni Pablo, ang sulat niya sa mga taga-Epeso, ito rin po ang sinulat niya sa verse 2. Ginrit niya sila. Ang sabi niya, peace to the brothers and sister, which you can also read in chapter 1, verse 2. Ang sabi din niya, peace to the brethren. Grace be with you, all those who love our Lord Jesus Christ. Paul concluded the letter as he began it. Kinunclude ni
Paul yung kanyang sulat na kagaya kung paano niya inumpisahan. These two essential cornerstone of a Christian life. Ito po yung napaka-importante na in-address ni Paul sa ating mga Kristiyano. At yung pinakahuli po niya, sabi niya, grace to all who have loved our Lord Jesus Christ with an undying love. Paul ended by pronouncing a blessing, which was his way of helping the Ephesians to walk in every spiritual blessings in heavenly places in Christ, which you can find it. It's the same in chapter 1, verse 3. So, ibinalik niya yung pinakahuling sinulat niya, taga mga Epeso, at ibinalik niya dun sa chapter 1. Ang gusto niya po sa atin, which if we're going to apply this in our life, tayo ngayon, gusto po ni Pablo, tayong mga Kristiyano, is to pronounce the blessings, which was way helping us to walk in every spiritual blessings in heavenly places in Jesus Christ. Gusto po ni Apostle Pablo na tayo ay lumago at lagi nating alalahanin yung ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po natin kayang gawin yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Yung pong, lalong-lalo na po ngayon, next week is a Holy Week. Lalo na dito sa San Fernando, marami po tayong makikita dyan sa mga daan na pinapasakit ang kanilang mga sarili. Hindi na po natin kailangan gawin yan. Hindi na natin kailangan magpapako. We as Christians is already victorious because of Jesus Christ in the cross. Ang gawin lang po natin, strengthen our spiritual blessings and our faith to our Lord Jesus Christ. Amen? Let's pray. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita at sa aming mga pinag-aralan, O Lord God. Lord, I pray each and every one here, Lord, sa aming mga kapatid na nandito. Nakatulad, Panginoon, ng aming mga magulang, which you commanded us to give an honor, para kami ay sumunod sa kanila. Kami ay susunod dahil po sa inyong pangalan, dahil sa inyo, O Lord God. Because we love you and we honor you, O Lord God. Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso ay mabuksan upang kami makasunod sa inyo lamang po, Lord. Wala kaming titingnan kung hindi kayo lamang. Salamat sa bawat salita na ibinibigay niyo sa amin. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa sakripisyo. Salamat po sa sulat ni Pablo para sa mga taga-Epeso. Upang kami i-encourage, O Lord God, to stand firm for you, Lord God. Na hindi kami dadapa pagdating ng unos. Hindi kami dadapa dahil nandyan ang kaaway. Bagkus kami ay tatayo. Tatayo dahil sa pangalan mo. Maraming salamat, Lord God, sa mga itinuturo niyo po sa amin. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka, O God. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng anak, at ang pagkikipisan ng banal na Espiritu ay sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Pinupuri ka namin, O God. Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang tanghali po. Meron po tayong DJ, Wag muna po kayong umalis. Meron po tayong groupings,
This will only take like 10 to 15 minutes.